pumapalpak? Saan po ba tayo nagkukulang? Yan ang gusto ng Lord. Kaya lang may binigay pa ang Panginoon dyan. Sabi, let love guide your life in the second strategy. Ang sinasabi dito sa Colossians 3:14, and overall these virtues put on love which binds them all together in perfect unity. Because you can be compassionate, you can be kind, you can be gentle sa isang beses lang. Pero lagi tayong may limitasyon. Kaya kailangan daw yung tinatalian ng pag-ibig. Dahil pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng relasyon para tayo ay sunod sa Lord at hindi yon pang isang beses. Kaya sinasabi dyan, lahat yan, talian mo yan ng pag-ibig. Para hindi yung compassion mo pang isang beses lang. Hindi yung, sige, tutulungan kita, pero isang beses lang to, ha? O kaya tutulungan ko na naman siya, ang kulit-kulit niya, ito na naman. Ibig sabihin yan, patuloy. At ano lang ang makakapagpatuloy sa atin nitong mga Christian wardrobe na binanggit natin kanina kung hindi yung pag-ibig. Kaya sinasabi ng Lord, put on love which binds them together in perfect unity. Kapag walang pag-ibig, tignan nyo, ang dali-dali nating bumitaw. Ang dali-dali nating magbigay ng limitasyon. No? We have to live for God day by day, and that is the second strategy. We have to let our life guide by love. Kasi wala naman pong tayong ibang mapangahawakan kundi ang pag-ibig ng Diyos. Paano ba? Sabi sa 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Kahit paanong gawin ko, kung sa sarili ko lang kagustuhan yan, at wala naman niyang pag-ibig, wala akong mapapala. Ibig sabihin, hindi ko yan mapagpapatuloy ng ilang beses kung walang pag-ibig. Tignan niyo po, pag mahal niyo ang isang tao, pare-pareho yung ginagawa sa inyo pero nagtitiis kayo. Naririnig natin minsan sa mga nanay natin or mismo minsan sa mga kapatid natin, ginaganyan-ganyan ka na, mahal mo pa rin yan? Siyempre, mahal mo eh. Ba't ka nagpapatuloy? Kasi may pagmamahal. Kaya po yung kaninang wardrobe natin, walang ibang makakapagpatibay nun kung hindi ang pag-ibig lamang. Sabi sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply. Tignan nyo, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Yan si Lord. Hindi nga natin minsan kaya yan kung hindi ka pa talagang nagiging martir. No? Kung pwede ka nang ipagpatayo ng monumento, hindi mo pa mag-feel yan. Pero si Lord, yan ang nangyari. Kaya natakpan niya lahat ng ginawa natin sa Kanya, mga pagkukulang natin sa Kanya, nang dahil yan sa pag-ibig. Kaya ang gusto ng Lord, makita rin natin yung kahalagahan ng pag-ibig na sinasabi niya. What is love? 1, listen. Marunong ka bang makinig? Kung gusto mong may pagmamahal, marunong kang makinig o ikaw lang yung daldal ng daldal. No? Kapag mahal mong isang tao, pakinggan mo. And 2, offer. Offer what? Lahat ko ano yung meron ka, pwede mo naman sigurong i-offer voluntarily to, ha? Ito po yung sinasabi, voluntarily. Ibig sabihin galing sa akin. Offer your love, your time, your money. Doon mo palang makikita na talaga naman pong umaandar ang sinasabing love. At ano pa yung sinasabi ng Lord dyan? Endure. Magpatuloy. Yan po ang pag-ibig. No? Paano natin masasabi na may pag-ibig kang hindi ka marunong makinig? May pag-ibig ka, lagi kang walang oras. Siguro po yung mga lalaki natin, ganyan lagi sinasabi ng asawa ko sa akin eh. No? Voluntarily, binibigay mo ba yon ng merong kusa? At sinasabi bang ikaw ay nagpapagal? Apakabigat naman ng pag-ibig na yan. Ganyan yung pag-ibig ni Lord. Kaya pag sinabing, let love guide you, ang sinasabi po dyan, that love is kailangan po niyan may peace. Makikita po natin yan kung ano yung sinasabi nating love kanina. Let the peace of Christ rule in your heart.
Kapag sinabi pong peace, may sinabing rule, let the peace of Christ rule. Ang pinag-uusapan po dyan ay walang iba kung hindi yung mga referee. Nakikita niyo po yung rule na yan, ginamit niya sa mga referee. O kaya yung umpire na sinasabi ng mga Nihonjin, ano? Yung pag may game sila yung nandun sa pwesto, nakitang-kita nila lahat yung nangyayari. Para alam nila kung sino ang nagkakamali, kung sino ang kailangan bigyan ng points. So dito po, ang sinasabi dito, kailangan mag-rule daw sa ating puso. Kaya sinabi kanina yung love, ang kailangan mag-rule sa ating puso ay walang iba kundi peace. Bakit ibinigay sa atin yung peace? Bakit kailangan niya ng mag-control sa ating buhay? Sabi sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace, and be thankful. Meaning ng members, hindi ka nag-iisa. You are a member of a group. Kaya kailangan meron kang peace. Bakit ko kakailanganin ang peace? Bakit ba natin kailangan ang peace? Ba't yan ang kailangang mag-control sa ating buhay? Kasi po, ang referee, kapag sinabing you can rule the game, kailangan nandun ako sa pwesto na nakikita ko yung play. Kailangan nandun ako sa sarili ko na I have a good vision. Kasi kung malabo ang mata ng referee, paano niya makikita yung mga malalayo sa kanya? At ako yung referee, sabi, I will keep the game under control. Kasi referee ako. And that is peace. Kapag may peace ka sa iyong puso, siya ang magiging referee mo. Siya yung magkokontrol ng puso mo. Siya ang titingin kung ano yung nangyayari sa'yo. Siya ang mag-guide sa'yo kung ano ang dapat mong i-react. Bakit? Kasi nandyan sa puso. O, di ba mukhang puso? O, mukha siyang puso dahil nandyan sa puso ang trust and distrust. Andito ang tiwala, nandito rin yung hindi nagtitiwala. Wala yan nandito lang, nandito yan sa puso. At ano rin, nandyan din yung hopes and fear. Nandyan yung pag-asa, nandyan din yung takot. Nandyan din yung pag-aalala. At anong sabi dyan? Love and jealousy. Nandyan yung pagmamahal, nandyan din yung pagsiselos. Kaya kapag hindi mo alam kung ano ang dapat mag-rule sa puso mo, ang mamumuhay sa'yo is the distrust, the fear, and the jealousy. Pero kung titignan natin, ang sinasabi dito ni Pablo, let the peace of Christ rule in your heart. Yan po yung peace. Kaya po, di ba, kapag tayo na may problema, ano sabi natin? I want to have a peace of mind. Wala naman po sigurong panic na nag-iisip. Kaya nga sinabing panic kasi hindi nakakapag-isip. No? Ibig sabihin po, kapag nilagay natin sa puso natin yung peace na ibinigay ng Panginoon, we can control our heart. Kaya alam niyo po, the words na lumabas na sa ating bibig, the words na nakasakit na tayo ng tao, the words na minsan, madaling bitawan. Pero kung titignan mo, masakit dun sa mga tao. Or mismong ikaw, masasaktan ka kapag nalaman mong ikaw ay nakasakit. Kaya po kailangan lagi nating ilalagay sa ating heart yung referee ng buhay ko, yung peace. Hingin natin sa Panginoon yung peace dahil yon ang sinabi ng Lord sa atin. Yung peace, alam nyo daw ba na love is a choice? You can love that people, you can hate her or him. Diba? Sabi nga, if you don't like me, I don't like you more. Diba? And if you hate me, I hate you more. Pero you can have a choice. Ibig bang sabihin, kapag hindi ko na siya nginitian, hindi ko na siya love, no, you can respect her.